grace, like oceans deep and wide, washes over me, a never-ending tide. Your mercy, like the morning sun so bright, brings hope alive, turns darkness into light. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Kasi nga pakisabi sa katabi, mas maganda ka pa sa umaga. Ayan, no? So, sino dito excited? No? Kahit umuulan, pumunta ka dito, no? Hindi tayo nahadlangan ng ulan, di ba? So, talagang, kasi andun yung uhaw at gutom natin kay Lord, di ba? Kasi andun yung desire natin na ma-encounter natin si Lord sa umagang ito. Amen? So, kailangan meron tayong expectant heart, ha? Na talagang, sige Lord, nag-expect po ako na may marireceive ako sa inyo sa umagang ito. Amen? Opo, no? Kasi andito tayo dahil dahil love natin si Lord. Gusto natin na mapakinggan yung boses niya, di ba? Gusto natin na maranasan yung kapangyarihan niya. Amen, no? Kaya po, sige po, start po tayo, no? Ayan, no? Ayan. Please. Ayan, certified follower of Jesus, week 2, di ba? Ito po kasi yung team na nilalakaran ng ating church, di ba? So, ayun na pala. Ayan, itong buwan na ito, amen? So, may tanong po ako sa inyo, do you have desire na to become a certified follower of Jesus? Yeah, di ba? Dapat pag may nila yung, member yan ng HG. Certified follower of Jesus yan. So, dapat yan yung maging mark natin, di ba? Mark natin yan. Yan daw yung kasi, yan yung ating magiging, ayan, yun ang ating label. Di ba? And last week po, no, pwede pa yung isa muna. Ayan. Last week po, itinuro po sa atin ni Pastor Ed, a certified follower of Christ has a transformed life, di ba? So, yun po yung tinuro niya sa atin. At ngayong linggo naman po, ngayong umaga po, ituturo ko naman po sa inyo, a certified follower of Jesus has a life full of prayer. So, kailangan po natin, para talaga ay maging certified follower of Christ, we need to pray, di ba? At hindi lang basta magpipray tayo, kundi yung buhay natin punong-puno ng panalangin. Amen? Prayerful po tayo. Amen? Para tayo po ay magkaroon ng marka na certified follower of Christ, di ba? Kaya po sa umagang ito po, no, ang pag-uusapan po natin, isang Bible character na masasabi natin na talagang yung mark niya, he is a certified follower of Jesus. Kasi his life is full of prayer. At ang kanya pong kwento ay matatagpuan natin sa aklat ng unang 1 Chronicle 4 verse 9 to 10. Amen? Sige po, no? Ganun po. Ayan. Ito, si Jabez po, this is the story of one man who honored God, who prayed a very inspiring and challenging prayer on how to approach God with his request. A man who changed his future because of his prayer. He is also an ordinary man to become extraordinary man because of his prayer. So, yun po, no? At sino po dito nabasa na yung 1 Chronicle 4 verse 9 to 10? Nabasa niyo na po? Kung binabasa niyo po ito, no? Napapansin niyo po, no, yung first 9 chapter ng First Chronicle, talagang puro pangalan, di ba? It's a list of name of descendant of Adam, tama? So, mula kay Adam, ito yung angka ni Adam, hanggang chapter 9 po. At kapag binabasa po natin yan, may mga time siguro na talagang gusto mo na lang escape, tama? Kung kayo po nagbabasa ng Bible. Kasi parang nakaka-board naman to, puro pangalan. Tapos actually, there are 600 names, mahigit 600 names na nakasulat doon. At minsan, ang hirap-hirap basahin yung mga pangalan nila. Tama? So, kaya talagang you are tend to escape. Ako minsan,
naboboard talaga ako at talagang kumisan, parang ayoko na siyang basahin. So, at yun nga po, no? Pero dun sa chapter 4, so meron daw special name na na-mention, na highlight, no? Isang katangi-tanging pangalan na talagang naisulat doon yung kwento niya. Yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Di ba? At ang pangalan niya ay, syempre, alam niyo na po, si Jabez. Pwede po ba tayong tumayo? Basahin lang po natin yung ating verse na pag-aaralan ngayong umaga. Sige po. Pwede po ba sabay-sabay natin itong basahin? Ayan, sige po. Lahat po tayo sabay-sabay. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Next verse, please. And Jabez called on the God of Israel, oh, that you would bless me. Enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Sa Tagalog po, si Jabez ay higit na marangal kaysa sa mga kapatid niya. Jabez ang pinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po niyo ako, palawakin niyo ang aking lupain, samahan po niyo ako at ingatan sa anumang kasawiang magkakasakit sa akin at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Lord, marami pong salamat sa glorious presence mo sa lugar na ito. Salamat, Lord, sa awitan pa lang, na-encounter ka na namin. Lord, napagpala mo na po kami, napalakas mo na po kami, Panginoon. At ngayon, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, sa pagbubulay-bulay namin, Lord, ng buhay at ng panalangin ni Jabez, Lord, we pray, Lord God, na, Lord, ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa sa amin. We pray, O God, a message, Lord God, that will transform us, Lord God. We pray, Lord God, a message that will inspire us, that will challenge us, Lord God. Na po, Lord, yung pong, Lord, we want to become certified follower of Christ, Lord God. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, yung mensahe mo na ituturo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord God, na talagang ma-motivate po kami, Panginoon, Lord God, na lakaran namin yung buhay na nais mo sa bawat isa sa amin. At ako po, Lord, nagagamitin mo sa umagang ito. Humihingi ako sa iyo ng habag, humihingi ako sa iyo ng awa, humihingi ako sa iyo ng grace, Lord God. Salamat, Lord, sa pribilehiyo na magamit mo po ako, Panginoon. Lord, na magsalita sa umagang ito. Lord, Panginoon, binibigyan ko po kayo ng kalayaan, Lord God, na kumilos sa buhay ko. Lord, gamitin mo lang po ako, Panginoon, maging daluyan ng iyong salita, daluyan ng iyong kapangyarihan. Lord, daluyan ng iyong pagpapala. But Lord, gusto namin, Lord, yung boses mo ang marinig namin. Lord, gusto namin, Lord God, ikaw, O Diyos, ang maging tagapagsalita namin sa umagang ito. And Lord, hayaan mo, Panginoon, Lord God, na Lord, hindi po kami lalabas sa lugar ito na hindi ka namin naranasan, Panginoon. Naranasan yung kapangyarihan mo, yung pag-ibig mo. And Lord, salamat, Panginoon, Lord God, na Lord, may nakalaang kang pagpapara sa lahat ng mga anak mo, Panginoon. Thank you, Lord. Lahat po ng gagawin namin, it will bring glory to your name. Lord, we love you, Lord God. We honor you. And Lord, we desire you in this place, oh God. Lord, and we want to honor you, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Pwede po ba palakpakan natin si Lord? Sige lang po. Amen. Ayan, no? So, pag-uusapan po natin ngayon, sabi ko nga po ngayon, yung buhay at panalangin ni Jabez. So, meron po tayong part 1, no po, no? Sabi po dito, napasa na naman po natin yung ating word. So, part 1, the life of Jabez. Ano nga pa yung buhay ni Jabez? Pag-aralan po natin yung buhay niya. Siyempre, ano po ba yung context or background ng story niya? Sabi po doon,
the life of Jabez. And his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. So, sa Tagalog po, please. Ayan. Jabez ang ipinangalan sa kanya, sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipinanganak ko siya. Mahirap po talaga mga anak, mga nanay. Since naranasan. Ang hirap po, naalala ko nga po, isa to sa mga punishment ni Lord sa mga babae. No? Talagang in childbirth, mahihirapan sila. At nakakita natin si Jabez, talagang, sabi ng kwento nun, nahirapan ako sa batang ito. Siguro, sabi nga, Lord, paano kaya siya nahirapan? Tinanong ko si Lord. Siguro sabi ko, Lord, mga 1 linggo siya nag-labor. Di ba yung mga ganun? Minsan 3 araw ko nag-labor. Ang sakit, di ba? Ayaw pang lumabas ng baby. So, gano'n yung nangyari sa mother niya, no? At dahil ayaw pang lumabas ng kanyang anak, sabi siguro niya, ikaw, ayaw mo pa rin lumabas. O, sige, nung lumabas na, Jabez ang pangalan mo. Kasi pinahirapan mo ako nung ipinanganak kita. Amen. So, yun po, no? So, nakita natin. Tapos sabi pa dito, at sa kultura po ng Israel, ano po ba yung meaning ng pangalan niya? Ayan, pag-aralan po natin. Ang meaning ng pangalan niya, Jabez means pain or sorrow, no? Yan daw po yung pangalan niya. So, hapis, pighati o pagdurusa. Sa kultura po ng Israel, ang pagbibigay ng pangalan sa bata ay may kinalaman sa magiging future niya. So, yan po yung kultura. So, halimbawa, ang kanyang pangalan ay pain. So, ibig sabihin, may kinalaman yan sa kanyang magiging future. So, possible na yung buhay niya, puro hinagpis, puro kapighatian, di ba? Puro pagdurusa. Kasi yun ang laging lumalabas Actually, siguro, hoy, pagdurusa, halika nga dito, gawin mo nga po. So, ganun yung buhay niya. Mula pagkabata, yun na po yung label niya Yun na po yung brand name niya. Mr. Pain. O, di ba? Ikaw kaya tawagin nun, di ba, na, Mr. Pain. Di ba, parang, nakapagbababa ng pagkatao. Tama. So, yun ang tawag sa kanya no? At siguro talagang, yung buhay niya, puro pighati, di ba? Kapighatian, pagdurusa, ang naranasan niya. Lagi na lang siyang tinutuyan ng mga kapatid niya. Di ba? So, nabubuli-buli siya ng mga kaklasmate niya. Tama? So, noong pa pala, uso na yung bullying, di ba? At tingnan yung kanyang At yung sabi, name speak about the character of a person. So, yung character ng isang tao, di ba? Halimbawa, katulad ng Jesus, di ba? Messiah. Yan. O, ano pa? Savior. Ano pa? Halimbawa, si Jacob. Di ba? Si Jacob, sabi niya, deceitful. Talaga naman dinisip niya yung kapatid niya. Tama? So, dinisip niya si Esau, di ba? Ano pa? Yan. So, dito may pangalang Abigail. Meron bang Abigail? Yan. Abigail, alam mo ba anong meaning ng name mo? Father's joy. You will bring joy to your father. Yan ang sabi. So, dito may name na Ana. May Ana pa po dito? Ana. Ayan, kung pangalan nyo, Ana, favor, grace. Ayan. Oh, yan. Naalala ko noon, yung anak ko si Gabriel. No, talagang, masasabi ko rin, nung pinanganak ko siya, sobrang nahirapan din ako sa kanya. Siguro kasi talagang cesarean po, tapos, hindi ba ako nakatulog habang binibiyak yung tiyan ko, tinatanggal siya, buhay na buhay ako. Kitang-kita ko, tapos ba't ako makatulog? Tapos hanggang sa recovery rooms, ramdam na ramdam ko yung pagtahi, pagtanggal, tapos lahat. Tapos habang nagpapagaling ako, ang sakit. Talagang, pero ang pangalan niya, Gabriel. Ibig sabihin, God is my strength. Di ba? Hindi ko akalain na yung kaya pala binigyan din ako ng Lord ng strength. No? Talagang, masasabi ko rin, very painful yung naranasan ko nung pinanganak ko siya. Kaya sabi ko nung sa asawa ko, sabi ko, ayoko na ha. Tapos na to, talagang sakit-sakit. Naranasan ko rin po kasi yun. Pero ang maganda nito, hindi ko naman pinangalanan ng Jabez yung anak ko, kundi pinangalan ko Gabriel. God is my strength. Amen? So, So, kaya nga mahalaga po yung pangalan, yung pinapangalan natin sa ating mga anak. Kaya kung kayo mag-aanak ha, so pipiliin niyo yung pangalan, naku, anong meaning? Kasi it will define his future pagdating na araw. Ano yung magiging future niya. Okay, so, tingnan natin, sabi po dito, sa ganoong karanasan ni Jabez, ano kayang klaseng buhay na meron siya? Ano po yung buhay niya? Sa tingin niyo, masaya siya? Hindi. Actually,
Isa sa mga meaning ng pangalan niya, sakit eh. So, siyempre malungkot siya. Remember, lagi siya, everything na tinatawag sa Jabez, parang nagpapaalala sa kanya na, pinahirapan ko yung nanay ko eh, nung nanganak. Hirap nun ah. Di ba? Tapos, yun nga, no, nakaranas siya siguro ng, yung pain kasi ng nanay niya, naipasa sa kanya eh. At mahabang panahon yun, yung pagdurusan niya. Di ba parang sa isang tahanan, tapos lagi kang tinutukso-tukso, ikaw ang pinag-uusapan, tapos ang pangit pa ng kapag ikaw ang nabanggit yung pangalan mo, parang ang pangit pa ng comment, ang naririnig mo. 'Di ba? Very painful 'yun, 'di ba sa atin, 'di ba? Masakit 'yun, 'di ba? O sa mga kapitbahay nila, siguro nabubuli-buli rin siya. Naalala ko po ng araw, ako din, no, nabuli rin ako eh. Ang tawag sa akin, unik ba? Sipin mo, unik ba ako? Opo, talaga. Nung bata ko, sa wala po akong mother. So talagang, lumaki po ako walang nag-alaga sa akin. Kaya talaga sabi nila yung buhok ko daw, tayo-tayo. Tapos po, ang itim-itim ko daw. May isa pang label na binigay sa akin, ampun. Sabi ko, ampun ka. Sabi ko, ganun, ampun ba ako? Tatanggap ko yun. Kaya mga kapatid, ingat po tayo sa mga sinasabi natin sa ating mga anak, ha? Kasi po kung ano yung mga sinasabi natin, tatanggapin nila yun. Magmamarka sa kanila yun. Ako nagmarka yun sa akin eh. Na ampun ako, sabi ko gano'n. Kaya nga, akala ko talaga ampun ako, hindi ako part ng family. So yun, no? So tayo din siguro, no, namamarkahan din tayo. Di ba? So ito talaga, binansagan ka. Di ba? So, kaya meron ka nagawang pagkakamali sa buhay, o minsan, nag-drugs ka, tinawag ka ng addict yan. O, di ba? O kaya minsan, nagnakaw ka lang. Magnanakaw yan! Di ba? O kaya kung minsan, no, naglalasing ka lang, ang tawag na sa'yo, lasinggero yan. Di ba? Ano pa ba? Ano pa ba yung mga brand yung brand name natin? Natawag sa atin. Di ba? Marites! Marites yan eh. Ayun na si Marites. Andiyan pa si Mirasol. O, di ba? O, di ba? So, yan yung mga natin, yung mga branding natin, no, na ginagamit na tinatawag sa atin, di ba? So, ganyan din, kung nakaranas ka niyan, mas matindi naranasan ni Jabez, di ba? Bili mo pangalan mo, Pain, Mr. Pain. Nalika dito, Mr. Pain. Ano kayang pakiramdam? Ano kayang pakiramdam ni Jabez nung tinatawag siya noon, di ba? Yan. Pero si Jabez, Jabez didn't allow his name to decide what he will be. He didn't base his worth on what other people may say about him. So si David, hindi niya pinakinggan yung mga sinasabi ng tao, no? Talagang hindi niya hinayaan na yung pangalan niya ang mag-decide ng future niya. Tama? So kaya nga hindi siya nagsettle sa ganung buhay. So anong ginawa niya? Makita natin, no? So tayo rin mga kapatid, kung tayo man, ganun din tayo pinaparatangan ng mga tao sa paligid natin, yun yung ating brand name, o andun talaga nakakaranas din tayo ng mga pagtutuya, pagbubuli mula sa kanila. So meron tayong dapat gawin. Ano ba yung ginawa ni Jabez? Next please. Ayan, sabi dito, Jabez called on the God of Israel. Ayan. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel. So sabi niya, siguro, he looks at heaven and called on the God of Israel. He called on to God. He poured out his heart to God. So yun ang ginawa niya, Lord, nanalangin siya. Tumawag siya sa Diyos ng Israel. Sabi niya, Lord, sabi niya, ayoko ng ganitong klase ng buhay. Sabi niya, no? Ayoko ng puro struggle na lang yung buhay ko. Church, siguro marami iba sa atin dito nakakaranas ng struggle sa buhay. Nakakaranas ng kahirapan, di ba? May krisis sa pamilya nyo, di ba? Financially, talagang saib na. Di ba? Kulang-kulang na. Tapos marahil, may anak ka pang sakit ng ulo. Hindi maiwasan yun, di ba? Mga matitigas ang ulo. Kaya, siguro may problema sa pamilya, di ba? Sa school, pwede rin, di ba? So, ganoon din siguro yung meron kang mga struggle din sa school, di ba? So, yun So, pwede tayong tumawag sa Diyos, katulad ng ginawa ni Jabez, di ba?
So masabi niya, no, Lord, gumawa ka ng himala sa buhay ko na makakalimutan ko yung mga hirap na pinagdaanan ko. Kaya? Oo, naalala ko po si Tina, yung kapatid ko, sabi niya, hirap na hirap kasi po kami nung bata kami. At sa murang edad niya, sabi niya, Lord, kasi kinakain namin noon talagang asin lang, lugaw. Pag 10 kayo magkakapatid, isang itlog, hati-hatiin namin. Tapos lugaw, yun. So ganun kami kahirap. At talagang nag-pray kami. At kay Tina prayer na lang. Sabi niya, Lord, bigyan mo na ako ng sari-sari store. Tapos alam niyo, tapos ngayon sobrang grateful siya kay Lord. Sabi niya, Lord, bakit hindi lang sari-sari, binigyan mo ako ng hardware. Tapos hindi lang hardware, kundi wholesaler pa siya. Tapos talagang ang dami-dami niya pang lupain, dami niya, talagang grabe yung blessing sa kanya. No? Sabi ko, Lord, bakit kayo nung bata ako, hindi ako nakapag-pray ng gano'n. Siya, grabe, nakwento niya. Talaga, sabi ko, gano'n ang nalangin ka nun. Tapos sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng asawa na walang bisyo. Talaga yung asawa niya walang bisyo. Hindi talaga. Na masipag, sabi niya gano'n. Kung ano talaga ang pinanalangin niya, ibinigay sa kanya ng Diyos. Di ba? Kasi, talagang si Lord, sumasagot siya sa panalangin Amen? So, kaya, church, sige, palakpakan natin si Lord, di ba? So, kasi si Lord, talagang, ngayon, ang usong-uso po ngayon At si Jabez, naniniwala ako na talagang, hindi lang siya nag-pray once. Nag-pray siya every day. Di ba? Nag-pray siya consistently. Di ba? Patuloy siya mananalangin hanggat hindi pa sumasagot ng Diyos. Sabi nga, push. Di ba? Pray until something happen. Amen? Church, kumusta po yung ating prayer life? Kumusta po dito? Kumusta po yung prayer life natin? Nananalangin pa ba tayo? Baka naman kami, uso ngayon, pag may blessing yung ibang tao, sana all. Di ba? Sana all. Wishes na lang. But God did not answer wishes. Amen? God answers prayer. Amen? So, kaysa mag-wishes ka, so mag-pray ka. Di ba? Mag-pray po tayo. So, katamo dahil nag-pray si Jabez. Next time, please. Sabi ito pala. Okay, sandali lang po. Ayan. Sabi po ng Bible, pakibasa po natin lahat. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen? So, katulad po sinabi ko sa kanya, mag-pray po tayo. At pag nag-pray po tayo, mag-expect tayo. Na talagang tutugunin ni Lord yung panalangin natin. So dito may panalangin na parang nag-pray ka lang, hindi ka seryoso, tapos binigay naman ni Lord. Alam niyo ako po, meron pa akong prayer noon. Kasi minsan, ako po kasi meron akong, nagtatiyanggi-tiyanggi po ako. Isang mo, kung makita yung exhibit. Tapos meron ako, ba't ikaw ang dahil mong pwesto? Lord, gusto ko rin yun. Lord, bigyan mo rin ako maraming peso. Alam mo, pagka-prayer ko ng maraming peso, after 6 months, ang peso ko, 6 na. 6 na yung tindahan ko. Wow, Sabi ko gano'n, Lord, hindi ko kailangan bibigay mo. Ang takot pa ako, wala naman akong pera. Sabi ko, wala akong puhunan. Pero talagang, giniles ako ni Lord ng 6 na tindahan. Tapos, talagang, Lord, prosper mo naman. Talagang pinasper naman ni Lord. Natugunan naman yung pangailangan namin. Tapos minsan, to church, magnalangin lang talaga tayo. We'll encourage you to pray. Tapos sa mga prayer ko, Lord, nagkaroon siya ng building. Lord, gusto ko rin. Kasi tinanong ko siya, paano ka nagkaroon ng building? Sabi niya, nagpapagawa ako ng stock, ng paninda ko. Talaga, Lord, gusto ko rin. Di ako naman, kasi born again na rin ako noon. Lord, gusto ko rin ng building. Gusto ko rin magkaroon ng tahian. Wala naman akong alam. Nakatira lang kami sa isang apartment. Kasi pag nagpe-pray ka, kikilos din tayo. Amen? Hindi pa pwedeng, Lord, magpe-pray ako, puro pray, wala namang gawa. Sasamahan natin ang gawa. So, ang ginawa ko, kukuha ko ng apartment. Wala pa akong mananahin nun. Kukuha ko ng apartment. Bumili ako ng mga makina. Lord, may makina na ako, may apartment na ako, ayan, binabayaran ko na.
Tapos wala pa akong mananahi. Sabi ko, wala akong tela. Sabi ko gano'n. Basta gusto ko eh. Sabi ko gano'n. Nung nagpa-pray ako, alam niyo, no, mamaya dumating yung chewing ko, Lord, bigyan mo na ako mananahi. Big, kailangan mo ito ng mananahi. Ito, mayroon ako bibigay sa iyo. 5. Wow, 5 na kaagad. Hindi mo nang mananahi na ako. Lord, yung tela na lang. Mamaya, yung kapitbahay ko pala, siya pala may alam na factory ng tela. Binigyan din agad ako. Tapos pati cutter, lahat. Dinagyan ako ng tahian. Tapos sabi ko kay Lord, after 1 year, papatayin ako ng building, ha? Papatayuan mo na ako ng building, Lord. Bigyan mo ako ng building na doon na lang. Noong mga panahon na yun, mahilig ako mag-alaga ng pastor. Talagang inalagaan ko yung mga pastor. Actually, yung bahay namin sa Caloocan, doon nangungupahan yung pastor namin. Kilala niyo si Pastor Rafi Pandillo? Kung kilala niyo po. So, yan po siya. Tapos, siya po kasi yung nagba-Bible study sa amin nung nasa apartment kami. Sabi niya, Big, yung bahay na tinitiran ko, binibenta, wala na ako matitiran. Pastor, bili natin. Sabi nga, wala naman akong pera. Sabi ko, Pastor, baka pwedeng hulugan para hindi ka na po aalis. O sige. Yun, napagbigyan naman, nahulug-hulugan. Tapos hanggang sa nabayaran siya after 6 months, after a year siguro. Tapos, Pastor, pagawa na natin ng building. Tapos doon pa rin siya nanirahan sa amin, yung first floor kanya. Kasi po hanggang 3rd floor lang yun ang una. 4th floor, gano'n. Tapos yun, talagang prayer, kapatid. Prayer. Talagang nag-pray lang ako. Sabi ko, Lord, gusto ko yun. Alam niyo, talagang si Lord, tumutugon siya sa panalangin. Kaya kapatid, mag-pray lang tayo. Isang araw ibibigay din ng Diyos eh. Amen? Bibigyan. Kasi si Lord, He always answers in our prayer. Amen? Kaya kung puro tayo wishes lang, ay wala. Kailangan talaga lumuluhod tayo kay Lord. At pag nag-pray tayo, maniwala tayo. Nagagawin niya. Tutugunin niya yung mga panalangin natin. Kailangan meron tayong expectant heart. Amen? May kayo ka, mga kapatid, kung kayo estudyante, Lord, gusto ko makatapos mag-aral. Makatapos ka, kapatid. Nalalakwento ko po nito, lumaki kami sa hirap. Talagang wala rin pampaaral sa amin ng tatay namin. Talagang kailangan namin, ako noon, nalala ko, gumigising ako ng 4 o'clock para magtrabaho. Tapos pagdating na 12:00, nag-aaral ako hanggang gabi. So, yun, tiyaga lang talaga. Hirap, tiyaga, tiis, hanggang sa makatapos. Amen? So, makakatapos din po tayo. Yung mga dreams natin, pag yan ay sinurrender natin kay Lord, matutupad yan sa biyaya at sa tulong ng Diyos. Amen? Amen! Ayan. At sabi pa dito, no, a powerful prayer requires strong faith. Ito? Yeah. It requires strong faith. Talaga kailangan yung faith mo talagang very strong. Amen? Paano ba tayo magkakaroon ng strong faith? Yun ang tanong, di ba? Alam mo, sabi ng Bible, di ba? Faith cometh from hearing and hearing the Word of God. So, church, para daw yung faith natin, mag-level up, kailangan natin patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Saka, alam mo mga kapatid, no? Kaya-importante yung devotion natin. Nagde-devotion tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ma-attend tayo sa mga fellowship na katulad nito, para may strengthen yung faith natin. Ma-level up yung faith natin. Kasi kung puro ka panalangin, tapos wala namang faith. Kasi, ito lang, church, maraming tao, may faith naman sila eh. Pero yung faith nila, hanggang dito lang. Ang gusto ni Lord ng faith, sa puso. Nagmumula sa puso. At yung prayer din, nagmumula sa puso. Yung faith na talagang masasabi natin na na resulta ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Amen? Yun ang tunay na pananampalataya. Sabi ng Bible, ang pananampalataya, sabi nga ay bunga ng pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kailangan po natin patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kasi yun na magiging basihan natin. At dapat alam natin yung mga promises ni Lord. Amen?
Kasi kapag nagpe-pray tayo, Lord, pangako mo eh. So papaalala natin sa Kanya, pangako mo Lord, di po ba? Na ganito, na pagpapalain mo ko. So, kailangan lang po natin na talagang meron po tayo, masasabi ko na, meron tayong obligasyon na yung ating pananampalataya ay palaguin natin. Amen? Amen. Ayan, no? At dahil doon, because of his prayer, because of his faith, next, the magnification of his life. Ayan. So, si Lord, no, talagang nakita ni Lord yung, wow, na-amaze si Lord sa faith ng taong ito. So, dahil doon, may magnify naman ni Lord ang kanyang buhay. So, Jabez, sabi ng Bible, Jabez was more honorable than his brother. Sabi niya, si Jabez ay higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. So because of his prayer, no, talagang God transformed his life. Binago ni Lord ang buhay niya. Amen? Ako, binago ng Lord ang buhay ko. At kaya, marahil sa iba sa inyo ito, binago ng Diyos ang buhay niyo. Amen? Kasi, hindi pa pwedeng hindi mabago ang buhay natin kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa ating Diyos. Amen? At ang description sa kanya ng Bible, ano, siya ang pinakamarangal sa kanyang magkakapatid. Bakit kaya siya tinawag na marangal? Ano kayang ginawa niya? Dahil sa kanyang patuloy na paglapit sa Diyos, patuloy na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nabago nga po yung puso niya. Nagkaroon siya ng mabuting pagkatao. Amen? So masasabi natin na is a godly person, is a man of integrity, kasi marangal eh. Di ba? Kapita-pitagan, sabi honorable eh. O, di ba? Kagalang-galang, di po ba? So yun ano, at naniniwala po ako sa generous man. Amen? Kaya siya ay tinawag na marangal. Okay? Actually, his life has big impact to the kingdom of God. Amen? Kasi naniniwala ko na kung si Jabez, no, pinagpala lang siya ni Lord financially, di ba? Eh, hindi natin siya mapag-uusapan ngayon. Amen? So next, sige po. Ayan. Sabi ng Bible, no? I will honor those who honor me, and I will dishonor those who ignore me. Sa NLRB, sabi ko, I will honor those who honor me, but I will turn away from those who look down on me. Church, si Jabez, he honored God. He honored God, talaga. Talagang pinarangalan niya ang Diyos sa kanyang buhay. So, kaya si Lord, pinarangalan din siya. Amen. Tayo po. Do we honor God? Musta po tayo? Diba? Do we honor God? In our family, in our business, diba? In our personal life, in every decision? Diba? Do we honor God? So, you know, kapag i-honor natin si Lord sa buhay natin, do we honor God in our finances? So, church, pag in-honor natin si Lord, sure, 100%, God will honor us. Amen. Siya muna. Sige po, pwede natin palakpalakan si Lord. Let's honor God. Lord, we honor you in this church, Lord. Amen. Next. So, God was honored in his prayer. Di ba? Sabi niya, he recognized the importance of prayer in his life. He knew that if he wants to be successful, he would need the help of God. Amen. Kailangan natin ng tulong ng Diyos kung gusto talaga natin maging successful sa buhay. Kasi naniniwala po ako na lahat ng mga mabubuting bagay, lahat ng blessing sa mundo ito galing sa Diyos. Amen. Even yung buhay natin, yung lakas natin, di ba galing kay Lord? Even yung talent natin. Wala naman tayong pag-aari eh. Lahat pahiram ng Diyos. Amen. Lahat pahiram. Amen. Ayan po, no? Next, please. Ayan. Sometimes, sabi dito, our life is defined by the content and character of our prayer. So, minsan daw, yung buhay natin, yan daw ay may kinalaman, no? Doon sa mga content, yung mga nilalaman ng prayer natin. Ano po ba yung mga pinapanalangin natin? That's why we must be careful in our prayer. Amen? So, kung manalangin tayo talaga, kailangan, yun ang gusto mo. At saka yung prayer natin kuminsan dapat align sa will ni Lord. Amen? Next, sabi po dito. Next, please. Ayan. Part 2 na po tayo. The prayer of Jabez. Ayan, pag-aaralan naman natin yung prayer ni Jabez. Sabi doon, ito po yung prayer ni Jabez, ha? So, siguro po, no,
ito, no, gusto ni Lord na gayahin natin si Jabez the way he prayed. Pag-aralan po natin yung content ng prayer niya. Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. So ang prayer niya, no, pagpalain po niyo ako sa Tagalog. Next, please. Wala siya sa Tagalog. Sige, babasahin ko na. Sabi po dito, pagpalain po niyo ako, palawakin niyo aking lupain, samahan po niyo ako at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. So tingnan po natin yung character of his prayer. So Jabez's prayer is unique. Totoo po. Kakaiba. Short. Maiksi lang eh. Di ba? Tayo nga, pag nag-print, ang dami. No? Pero short siya. Simple yet powerful. So yung prayer daw niya, sabi doon, maiksi lang. Pero malaman. Sabi natin, may timbang. Kumaga, loaded siya eh. Punong-puno siya eh. Powerful. At naniniwala ko, may sinseridad. Amen? Mataimtim from the heart. That's why, tumago sa puso ng Diyos. It caught the attention of God. Di ba? A prayer that comes from the heart touch the heart of God. Amen? Kaya nga, kailangan po pag nanalangin tayo, talagang kailangan mataimtim. God is just a prayer away. Amen? Manalangin lang po tayo. Amen? At kaya ni Lord na baguhin ang buhay natin. Kayang baguhin ni Lord ang ating sitwasyon. Okay. Let's see the content of his prayer. Sabi niya dito, oh! Sabi, sobrang desperado siya. Pag sinabi daw sa Bible niyang, it means desperation. He prayed out of desperation. He prayed with intensity. He prayed with confidence, with boldness. So yun yung pray niya, no? Kaya sabi niya, talagang grabe, no? Siguro yung hirap na nararanasan niya, yung struggle na pinagdadaanan niya, talagang, minsan diba, pag nandun yung naranasan natin, naranasan niyo na ba yun? Yung talagang parang, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, hirap na yung loob mo, di ba? Sakit na sakit ka na. Kaya yung prayer mo talagang desperado ka na. Naranasan niyo po yun? Ako naranasan ko yun. Talagang sabay luhod. Sabi talagang, that you will bless me indeed. Sabi niya, Lord, gusto ko yung pagpapala mo. Sabi niya gano'n, Lord, pagpalain mo ako. Bless my life. Sabi niya gano'n. Talagang, Lord, baguhin mo ang buhay ko. Maraming gano'n, talagang sabi niya, Lord, pagpalain mo ako spiritually, mentally, emotionally, physically, financially. At hayaan mo, Lord God, na maranasan ko yung kabutihan mo sa araw-araw ng buhay ko. Tayo pag hindi mag-pray, and Lord, pasaganahin mo yung buhay ko. Yun siguro ang prayer niya. Di ba? Tayo din. Kamusta po yun? Prayer natin. Maraming sabi niya, Lord, I want to move in your way. I want to move in your purpose. Lord, I want your wisdom. Ito lang, kailangan natin ng wisdom ni Lord. Sabi nga doon pag may wisdom ka daw, everything will follow. Amen? So, si Solomon, di ba, hindi niya hiningi siguro yung hindi niya hiningi yung, sabi niya gano'n, hindi niya hiningi, Lord, bigyan mo ako ng hindi naman siguro yung prayer niya gano'n, bigyan mo ako ng magarang sasakyan. Lord, bigyan mo naman ako ng latest na cellphone. So, hindi yun ang hinihingi niyang prayer. Lord, bigyan mo naman ako maraming pera. So, hindi yun yung prayer niya, di ba? Next. Sometimes, sabi dito, humingi man kayo. Wala rin kayo natatanggap dahil hindi tamang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Hindi. Pag alam ni Lord na layo lang yan ang katawan, hindi niya yan ibigkakaloob sa atin. Mapapalayo ka pa, yayabang ka pa eh. Tama? So, bakit ibibigay sa iyo ng Diyos yan? Tama, no? Kaya kung nagpipray tayo at di natin nare-receive, ibig sabihin, hindi makakabuti para sa atin. Tigilan na natin. Kasi dapat pag nagpipray tayo, align sa will ni Lord. Amen? So, yun po, no? Next. Okay. Next po, please. Ayan.
Sabi po dito, Jabez was asking God to bless him greatly, exceedingly, and abundantly. God bless him, material blessing, spiritual blessing, having a good relationship to God and other people. Peace of mind, good heart, good character. And Bible says, God granted his request. Ang ganda na pa ng panalangin niya, no, di ba? Hindi lang siya humingi ng blessing. Sabi niya, ang hiningi niya lang, Lord, talaga gusto ko greatly yung blessing na ibibigay mo. Abundantly, exceedingly. Yun ang hiningi niya, oh. Di ba? No, tapos, ang hiningi niya una, spiritual blessing. Ito, church, no, kasi baka pag nauna yung material blessing, mapunit tayo, masira tayo. At maraming ganyang mga tao na nakilala natin na nung dumating yung mga blessing, nasira pa sila. Nasira buhay nila, napalayo sila sa Diyos. So, dapat right yung prayer natin. Amen, no? Kaya nga, spiritual blessing, having a good relationship to God. Yung magandang relation mo kay Lord at sa tao. Di ba? Kasi maraming tao na binagyan ng blessing, yumabang na. Nalayo. Kung yung mga tao na ayawan na siya, yabang nito. Di ba? So, dapat ganun, no? Tapos, peace of mind, di ba? Na yung talagang akatulog ka sa gabi, di ka nag-alala, baka may mang-hold up sa'yo, okay? Say, tawag dito, kunidnap, o, di ba? O, good character, yan. Nasa blessing, no? Yung bagang, sabi natin, Lord, wala man akong pera, meron ka namang good character, di ba? That's blessing. Amen? Ay, yung financially, to be follow yan. Pag-aaralan natin yan, darating tayo doon. Next, please. Yan. Content of his prayer. Yan. Enlarge my territory. So the Lord. Gusto ko, Lord. Sabi niya ganon. Pagpalain mo ako ng malawak na lupain. Sabi niya, enlarge my territory. And when we say enlarge, it means that expansion, di ba? Increase. Growth, di ba? Yan ang ibig sabihin niya, no? So, humingi siya ng siguro ang lupain na, Lord, gusto ko ng lupain na pagtatayo ng aking bahay at kabahayan. Sino dito nagpe-pray ng house and lot? Amen! Church, kailangan niyo mag-pray! Amen! Naalala ko po, no? Kwento lang din po ako, no? Nung magkaroon po ng 2020, nagkaroon po kasi ng lockdown, di ba? Talagang wala kaming tindahan. Nandun na kami sa bahay. Sigip na sigip kami. Ito asawa ko. Sabi niya, gusto ko nang lumabas dito. 2020, Hanap tayo ng lupa kahit ano lang, maliit na lupa lang. Talaga magtatanim-tanim lang. Totoo naman. Kasi nakakulong ka. Hanap kami dito. Tapos, yun, may nakita na kami. Sabi ko, Lord, kasya kaya itong pera. Ang hiningi lang namin kay Lord, mga 500 square meter lang. Mga ganun lang. Doon lang. Tapos, binigyan kami ni Lord 5,000. Tapos, diba, laki-laki? Sabi ko nga sa'yo, mag-pray lang tayo diba? Tapos sabi ko kay Lord, sabi ko, Lord, baka mahal to. Yung kaya lang to ng budget namin. Alam niyo, church, no, ang bait talaga ni Lord. Sabi lang sa akin, bigyan mo lang kami 50,000. Umpisahan mo lang. As 50,000 ang hiningi sa amin. Doon na kami na-start. Tapos, siyempre, humingi rin siya, hulugan din siya. Ngayon, bayad na po siya. Tapos, bayad na siya. Talagang, grabe, no? Sabi ko sa mga anak ko, naalala ko si Nathan, si Melody, mag-pray tayo, anak. Sabi ko, anong hinihingi yung prayer? Gusto ni Prophet Farm, Sige, pray tayo ng farm. Kasama ko sila nagpe-pray. Hindi ko akalain talaga. Minsan nagpe-pray tayo, unexpected. Di ba? Nabibigay pala ni Lord. Hindi ko na-expect Di ba? Palakpakan natin si Lord, di ba? Ang kailangan lang para mag-pray. At yung nag-pray na kami, tapos binigyan kami. Lord, pambayad. Kaya ba namin to? Yung stagger yung payment, tapos pwede mo nang gamitin. Tapos monthly, hinuhulog-hulugan namin. Tapos, nandun na kami, sabi ko, parang gusto ko magtayo dito ng hanap buhay. Kasi ikaw, may farm ka. Para kung talagang nag-pray na naman kami ng isang business. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo kami ng lupa, specific na hiningi ko. Gusto ko, Lord, yung pwede akong magtinda sa harap.
Para kung aalis na ako ng Manila, meron naman akong mapagtitindahan dito. Mahilig pa sa ako magtinda eh. Di, alam niyo, grabe si Lord. Binigay talaga. Binigay talaga. At ang pangarap ko noong pa man, gusto ko mag-earn ng hardware. Bata pa ako, sabi ko, gusto ko, Lord, mag-earn ng hardware. Nakita ko yung pinsa ko nagtatrabaho. Pero, ginusto ko lang Lord, gusto ko lang mag-earn ng hardware. Ang kalooban. Church, yung simpleng ganun. Basta si Lord lang sinasabihan mo. Alam niyo, binigyan kami ni Lord ng hardware. For God's glory. Unexpectedly, hindi ko talaga in-expect yun. Basta alam ko, nag-pray lang. Nung nandun na ako, sige, magtayo ka na. Pampagawa, Lord. Oh. Talagang binilas ni Lord yung tindahan. Nakaipon ako talaga ng enough money para mapagawa yung tindahan, yung hardware. Pati yung mga stock. Hindi mo talagang, Lord, bigyan mo akong supplier. Andyan na. Church, bakit nangyari? Dahil sa panalangin. Amen? Yung talagang, kaya, kung pinagpala ako ng Diyos, no? Pinagpala ng Diyos si Jabez, because of simple prayer. Dahil kinilala niya ang Diyos, in-honor niya ang Diyos. Di ba? So, kung kayang gawin yun ni Lord, kay Jabez, di ba? Ginawa sa akin. Bakit hindi kaya ni Lord gawin sa ating lahat? Amen? Ganyan lang ako kabata, no? Nagpipray ako, mga ganyan lang. Church, ngayon pa lang, mga anak, manalangin na kayo. Ibig sabihin nyo na kay Lord. Ano ba si Jabez, di ba? From rags lang siya eh. Mahirap sila eh. Walang-wala eh, di ba? Tapos pagduruso pa yung buhay niya, naranasan niya, di ba? Kakabag-kabag, kaawa-awa. Pero ginawa siyang honorable ni Lord, di ba? Pinagpala siya ni Lord. Kung kayang gawin ni Lord sa kay Jabez yun. Bakit hinayaan ni Lord na mabasa natin yung kwento ni Jabez, mapag-aralan natin yung naging buhay niya, yung kanyang panalangin. Church, to encourage us, to inspire us, na kung kayang gawin ni Lord yun sa kanila, gagawin din ni Lord yun sa bawat anak niya na talagang nananampalataya sa Kanya, humihingi sa Kanya, nananalangin sa Kanya, matapat na sumusunod sa Kanya. Amen? Kaya po ni Lord yun. Amen? Kaya nga si JB sabi niya, Lord, gusto ko malawak na lupain para pagtatayan ko ng bahay, pagtatayan ko ng hanap buhay. O, di ba? Bakit? Yes, alam niya. Ba't siya humingi na maliit? Alam niya kasi, malaking Diyos ang kanyang, napakalaking Diyos eh. At napakayaman yung ating Diyos. Amen? Mahirap pa sa Kanya na pagpalain niya tayo? Hindi. Di ba? Kayang-kaya ni Lord na napayamanin tayo, pasaganain ni Lord ang buhay natin. Amen? Manalangin lang tayo. Amen? Kaya ang panalangin niya, no? Lord, sabi niya, Lord, increase my capacity to handle blessing. Minsan kasi yung blessing, sabi ko nga kanina, maaari tayong mapunit niyan, masira. Nalala niyo ngayon siguro, no? Ako na po magbanggit ng pangalan. Ngayon, sa mga television, nakikita natin, usap-usapan. Di ba? Na talagang, ang yaman-yaman niya nga. Pero sira naman yung reputasyon niya. Di ba? Di ba? Tapos ano yung marka sa kanya? Magnanakaw. Di ba? Yun ano sa kanya, di ba? Oh. So it's a challenge for us, mga kapatid, na mag-pray tayo the way Jabez prayed. Amen? Kaya mga kapatid, no, ano man yung inihingi kay Lord, maniwala lang tayo. Amen? Kaya ang encouragement ko po sa inyo, no, manalangin lang kayo na manalangin. Hingin nyo ng, Lord, bless my life. Bless my future. Make my life a blessing to other people. Sabi niya, Lord, di ba? Si Jabez sabi niya, Lord, gusto ko yung ibigay mo sa akin blessing, siksik, liglik, umaapaw, para Lord, maging daluyan ako ng pagpapala mo sa iba. Lord, kaya kung pinagpala ka ng Diyos, ano, hindi yan para sa iyo. Kasi kung para sa iyo lang yan, gamitin mo lang yan, titigil na yung blessing. Pero kung ikaw, ang panalangin mo, daluyan ako ng pagpapala sa maraming tao. Ang blessing na ibubusay na Lord, abundantly. Exceedingly. Kasi itong anak ko, ito taga-abot. Minsan, taga-abot tayo ng pagpapala sa ibang tao. Kaya huwag tayong maramot. Amen? Kailangan generous tayo. Kasi we have a generous God. At
talagang si Lord, no, is a generous giver, di ba? Kaya gusto niya, ganun din tayo, no? Anak, ibinigay ko sa iyo yan. O, bigyan mo na yung 10% kay Lord. Tithes. O, di ba? Yun ang, tapos sige anak, yung iba naman, o, pag ikaw anak, maging daluyan ka ng pagpapala. Marunong ka magbigay sa kapwa mo. Dadagdagan pa ni Lord yan. Amen, no? Amen! Palakpakan natin si Lord. Amen? Ayan, no? Tapos, sabi pa, pwede rin ang prayer natin, Lord, gamitin mo yung buhay ko, daluyan ng pagliligtas mo sa ibang tao. Ayan. Mag-share tayo ng gospel. Diba? Daluyan ang pagmamahal mo. Di ba? So, si Lord naghahanap lang yan ng mga tao na talagang available para maging daluyan ng pagmamahal niya sa ibang tao. Amen? Daluyan ng kaligtasan niya sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Amen? At let's make ourselves available. Magpagamit po tayo kay Lord. Amen? Kaya nga, pag-pray din natin, Lord, bless our church. Lord, bless us with a lot and building. Di ba? Mangingi tayo. Kaya naman ni Lord yun Nagpa-pray ba tayo nun? Church lot and building, di ba? Pag-pray tayo nun, kayang ibigay ng Lord yan. Maging faithful lang tayo. Ano pa hiningin natin? Sasakyan? Kayang-kaya ni Lord yan. Maging faithful lang po tayo. Amen? At patuloy tayo manalangin at mag-expect tayo. So yun, pwede natin ipag-pray, Lord, increase my wisdom. Increase my anointing. Lord, increase your favor in my life. At syempre, Lord, increase my capacity to handle wealth. Pwede natin din ipag-pray yun. To handle blessing. Kasi kung di natin din kaya, minsan kasi, maraming tao, nung pinagpala na sila ng Diyos, nakalimutan nila ang Diyos. Diba? So wala na silang panahon sa Diyos. Diba? Lord, nawala pang trabaho. Lord, bigyan mo ako trabaho. Maglilingkod ako sa iyo. Nung nagkaroon na ng trabaho, Lord, sorry nabisi ako Alam niyo, church, ito biyaya ng Diyos. Sabi nga nila, sabi nila, biyaya to ng Diyos talaga. May tindahan ako dami pero iniiwanan ko yan. Pag tumawag talaga yung pastor namin at kami, nag-evangelize kami, iwanan ko yan. Sabi nga ng isang missionary, iwan mo yan. Bahala si Lord yan. Mas importante sa akin si Lord kaysa dyan. Alam niyo, church, kung tayo maraming hinahabol yung blessing, di ba? Blessing tumatakbo. Nahabol mo ko ito. Wala tuloy blessing. Alam niyo, dapat ting habulin yung sino? Yung source of blessing. Si Lord. Kapag hinabol natin ang source of blessing si Lord, yung blessing hahabol sa iyo. Wala ka? Si Lord ang unahin natin. Hahabulin tayo ng pagpapala. Pero kapag hinabol mo ang blessing, mapapagod ka. Parang wala naman. Ba yan? Ito na gawin ko. Kasi hindi natin na-honor si Lord sa buhay natin Amen? Alam naman natin, sa Kanya galing lahat ng blessing. Next. Ayan. Pangatlong and please be with me. Sabi niya, that your hand would be with me. Ayan. Sa NLT version, mas maganda po kasi. Ayan, sabi po dito, please be with me. Wala. Ayan. Please be with me in all that I do. Yun ang prayer niya, Talagang si Jabez, ang pinag-pray niya, sabi niya, gusto ko Lord yung presence mo. Gusto ko Lord yung pagsama mo. Talagang ang prayer niya, Lord, gusto ko yung presence mo more than this blessing. So, yun ang hiningi niya. I want you, Lord, more than this blessing. Kasi, church ito, ito naranasan ko na po Naranasan ko na po, nandito na ako No? So, sabi natin, naranasan ko na rin yung pagpapala na millions, gano'n. Naranasan ko na po. Pero alam niyo, kakapagod. Pag nandun na kayo, hindi na magpapasaya sa iyo. Minsan, sabi ko nga, ito may hardware po ako ngayon. Siguro, nakapagod naman to. Ba't malahingi ko to kay Lord? Pagod na pagod ako. Sabi ko kay Lord, blessing ba? Blessing naman. Pero sabi ko, Lord, ikaw talaga magpapasaya sa akin
Ikaw lang talaga, Lord, yung magbibigay ng kapayapaan. Ito na yung mga blessing na iniwanan mo naman yan eh. Tama? Kaya kung minsan hihingi natin, sapat-sapat na lang eh, no? Pero sabi ko, nandiyan na yan eh. Nandiyan na yan. Kaya sabi ko, sige na nga, Lord, kahit nandiyan na yan. Basta Lord, magkakaroon pa rin ako ng panahon sa iyo. Maglilingkod pa rin ako sa iyo. Ayoko niyan. Minsan dumating din sa buhay ko na talagang pinabeso ko ng Lord. Sabi, Lord, bakit iba na yung ugali ko? Hindi ako to eh. Ayoko na ng ugali ko. Hindi ko na nakikita ikaw sa buhay ko. Na-realize ko lang. Ayoko nito, Lord. Alam mo, talagang dumapa ako sa lupa. Ano sabi ko? Lupa ka, Maribel. Diyan ka lang nababagay. Wala ka dapat ipagmalaki. Sabi ko, Lord, ayoko nito. Ikaw na lang. Church. Our God, ang ating Diyos, is a great treasure. Amen? Siya lang talaga makakapag-satisfy sa atin. Amen? Si Lord lang. Amen? Kaya nga, no? Next, please. Yan. Sabi doon, He wants the presence of God more than the blessing. So, He recognizes His limitations. Sabi niya gano'n. His weaknesses. Na-realize niya eh. Na-realize niya po. Teka lang. Yung limitation niya. Oo lang. Kasi ang hirap mag-handle ng blessing. Kaya sabi niya, Lord, mas kailangan kita eh. The more na pinagpapalang mo ko, mas kailangan ko yung presensya mo. Mas kailangan ko yung pagsama mo. Sabi niya, He needed God's help in everything He does. So talaga, Lord, kailangan kita. Sa mga desisyon na gagawin ko, baka mapahamak ako. Sabi niya gano'n, no? He asked God's guidance to lead him in the right path and right direction. Kasi, di ba, pag marami ng blessing, andiyan na marami ng tukso. Di ba? Andiyan na yung maraming mga tao na nalapit sa iyo, aalukin ka. Kami nga, inaalo kami. Ang sao ko, inaalo kami sa sugal. Dito, di kasama ka sa sabong. Huwag na huwag kang sasama dyan. Di ba, marami ng tuksong darating. So, that's why we need God, no? Talaga si Jabez, very dependent siya kay Lord. Sabi niya, he was very dependent on God. He wants the power of God to hand to the power of God's Son to protect and to lead him. Ganun din ba tayo? Ako ganun ako. Sabi ko, Lord, ayoko na. Pag nandun ka na, mapapagod ka. Nakapunta na rin po ako bakit nasasabi ko, nakapunta na rin po ako ng Amerika. Sabi ko, Lord, yung pinakamaganda pa ring lugar, pinakamasarap na lugar, sabi ko, yung presence mo. Church, sapat-sapat po yung presensya ng Diyos. Amen? Yan, dito lang kasi yan, iiwanan natin eh. Diba? May nadala ba tayo pag aalis na tayo sa mundong ito? Wala ka naman dadalhin eh. Iiwanan mo lahat, diba? So bakit ka magpo-focus dyan? So, ang gawin mo ngayon, you honor God, you pray. Tama, bibigay naman ni Lord yan. Si Lord ang bahala dyan. Amen? Ako diba, dumadaan din ako ng struggle ngayon eh, sa totoo lang. Talagang nilalabanan ko, Lord. Sige Lord, binibigay ko na sa iyo lahat yan. Sabi ko nga yung blessing. Sabi dito, next please. Sabi dito, blessing will become curse. Curses in the absence of the presence of God. Totoo. Magiging curse yan kung wala yung presensya ng Diyos. Kasi, sabi nga doon, pag marami na tayong blessing, that's the time na kailangan maging masagana yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Amen? Dapat daw, lalo tayong dumidepende sa Diyos, di ba? Marami tayong time kay Lord. Kasi, bakit? Kasi yung blessing, maari nga daw yung maglayo sa atin sa Diyos. Amen? Amen. Next, please. Next. Yan, yung pang-apat, that you would keep me from evil. Matatapos na pa tayo. That I may not cause pain. So sabi niya, Lord, keep me from evil and lead me not into temptation. Mas maganda po sa Tagalog. Next, please. Yan, Tagalog. Ilayo mo ako sa masama at tukso. Pinagpipray din tayo yun. Kasi maraming tukso sa paligid eh. Di ba? Lord, ilayo mo ako sa masama. Kaya napakaganda po ng prayer niya. No? Ilayo mo ako sa masama at tukso. Tukso, layuan mo ako. Uy, yung tukso. Tinatakbo ng tukso. Ha?
Inaayawan yan. Hindi yung, Lord, ilayo mo ako sa tukso. Lumalapit naman. Dapat ilayo mo ako sa tukso. Takbo sa tukso. Look at Joseph. Di ba? Kaya ko yan. O nga, sabi ni Lord. No, ilayo mo nga daw. Umalis ka dyan. Di ba? Sabi niya, ilayo mo ako sa tukso. Upang hindi ako masakpan at hindi ako makasakit sa iba. So si Jabez, he prayed for supernatural protection. So hiningi niya din yung pag-iingat ng Diyos sa buhay niya, di ba? Hiningi din niya yung pag-iingat ng Diyos sa mga mahal niya sa buhay. Kasi halimbawa, yung mahal mo sa buhay, na-aksidente. O di ba, pati ka masasaktan? So sama na natin, Lord, bless my children. Di ba? Dapat ganun ang prayer natin. Papala yung mga anak ko. Kasi pag may nangyari sa kanilang masama, pati ka apektado. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Di ba? So, kaya church, yung prayer natin, kailangan specific din. No, tapos pwede mo sabihin sa kanila, Lord, keep me from evil company. Di ba? Even your children. Di ba? Lord, ilayo mo yung mga anak ko sa masamang barkada. So, kailangan ipag-pray na, ilayo mo sa aksidente. Di ba? Ayan. Sabi dito, ang pinagpalang buhay ay hindi exempted sa atake ng kaaway. Totoo? Pag pinagpala yung buhay mo, number 1 target ka na ng enemy. Kaya that's why we need God. We need to pray for supernatural protection. Dahil si Lord lang ang makakapag-protect sa atin. Alam niyo po, meron akong yung truck, may truck kami. Lagi na lang sira. Ngayon talaga, Lord, yung mga truck, ipalapit yun sa iyo. Hindi po sila madidisgrasya. Yung mga tinatanang bundok. Naku, Lord, kasi pag nadisgrasya yung driver, nadisgrasya yung truck, problema ko yun. Sabi ko, Lord, yung mga truck namin, ingatan mo. Kaya nga, ang ginawa ko, mga kapatid ngayon, hindi kayo, kasi laging sira yung truck. Every morning, nandun ako sa hardware, lahat ng workers, punta dito, siyam sila. Magba-Bible study ako. Then, tuturo nga si Jay. Basta every morning, prayer. Tapos ngayon, alam nyo, wala ako, pag-absent ako. Wala si ma'am. Bakit? Namimiss ko yung Bible study. Kasi pag pinag-pray nila kami, parang ang gaan-gaan ng buhay, ang gaan-gaan. Amen? Kaya nga po, magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Tapos away sila ng away. Ngayon, hindi na sila nag-away, nagmamahala na sila. Amen? Pag hinayaan mo ang Diyos ang kumilos sa problema mo, pag hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa negosyo mo, sa pamilya mo, wow! Ma-experience yung peace, yung joy, yung harmony. Amen? Kailangan na talaga i-involve natin si Lord. Amen? Sa buhay natin. Involve natin sila sa pag-aaral natin. Amen? Sa pamilya natin. Kailangan involve si Lord. Even sa trabaho. Amen? Kaya nga Tapos, kaya nga sabi, Lord, pwede mo hingin, Lord, keep me from deception of the enemy. Kasi si Lord, maaring deceive din niya, si Satan. Di ba? Maaring niyang, is an author of deception, di ba? So, pwede niya tayong i-deceive. Hindi natin nalaman na mali na pala yung ginagawa natin, di ba? Pwede tayong loko-loko ni Satan. So, pati yun dapat pag-pray natin yun. Keep us from devour, di ba? Kaya nga, isa pa, yan, keep me from pride. Pinag-pray din yan, keep me from self-destruction. So, yan, So, dapat ganyan tayo, pag-pray natin yan. Kasi ganyan si Jabez. At si Jabez, sabi doon, next verse please. Ayan. So God granted him what he requested. Wow! Di ba? Yan ang pinakamaganda doon, Talagang sinagot ni Lord yung mga kahilingan niya. Amen, Church, napag-aralan po natin yung buhay ni Jabez, Si Jabez siguro next verse please. Ayan. Ito na po magtatapos na po tayo. Hindi maganda yung pinagmulan niya ng buhay. Diba? Hindi maganda yung nakaraan niya. Sabihin natin yung past life niya. Hindi maganda. Pero, hindi siya nagsettle doon. Natutunan niyang lumuhod, magpakumbaba sa Diyos. Sabihin kay Lord yung sitwasyon niya, diba? Nanalangin siya. At talagang hiningi niya kay Lord yung pagpapala ng Diyos, di ba? Hiningi niya, Lord, na talagang yung palawakin niya kanyang lupain, yung pagsama ng Diyos, hiningi niya
at yung protection ng Diyos. At si Lord, pinagkaloob niya lahat ng kahilingan niya. Kung nagawa ni Lord kay Gay Vision, kaya rin ni Lord na gawin sa ating lahat. Amen? Amen. Sige po. Pwede po tayong... In the wonders of creation, your majesty revealed. Mountains high, valleys low, your power unconcealed. From the stars that paint the night to the sparrows in flight, every detail crafted